Kasi meron pa pong ibang i-require sa inyo after inspection na hindi required i-submit pag nag-apply kayo. Hello, my name is Teacher Bell and welcome to Home and Everything. If you have not subscribed yet, please do subscribe. Sa ating YouTube channel, nag-upload po tayo ng mga vlogs about Camellia, about our apartment business, and anything about home. Okay? So, ngayon po ang pag-uusapan natin, which is, baka yun din po ang reason nyo bakit kayo nandito at nanonood nga sa atin ngayon. So, i-discuss po natin kung paano po mag-apply sa Meralco if DIY ang gagawin nyo. Okay? Pero yung sa case po namin is meron po kaming kakilala na tumulong po sa amin para maglakad ng Meralco. Okay? So, kung individual po kayo, pwede pong pumunta kayo sa Meralco website at i-click nyo lang po yung individual. Okay? Yung sa amin po, hindi na namin ginawang online kasi nga may kakilala. I-detalye ko po yung mga ginawa namin or yung details ng process. Okay? So, hands-on naman po tayo kahit kumuha tayo ng third-party contractor. Okay? So, pag nagpunta po kayo sa website, very few requirements lang po ang nakalagay sa website nila. Very few steps lang din. So, ang nakalagay lang is application form. Siyempre, i-fill out nyo yan. And then, next step is yung initial inspection. Dito po ibibigay yung yellow card kung saan nakalagay doon kung ano pa yung kulang nyo or kung ano pa yung dapat i-submit nyo after inspection. And then of course, after that, i-request na nila kayo na ayusin yung service entrance nyo. Ang service entrance nyo is kung saan ilalagay yung mga meter base. Okay? And then next is final inspection. And then, bill deposit na. Sabihin natin yan kung magkano mamaya. And then, yung energization, which is kung itatap na ng Meralco sa main line nila. Okay? So, madali lang po yan. So, una po sa lahat, bago kami pumunta sa Meralco para mag-submit ng applications, kung individual po kayo, i-upload nyo lang po yan sa Meralco app after nyo mag-sign up. Okay? So, merong hindi sinabi sa initial requirements, which is, ang initial requirements kasi is tatlo lang. Yung application form, yung government issued ID nyo, yung occupancy documents. Pag sinabing proof of occupancy documents, yun yung patunay na kayo yung authorized na nakatira doon. So, pwede pong yung titulo, kung hindi naman po, mga notarized documents. And then, yung electrical plan. So, yan lang po yung tatlong nakalagay. Kaya lang, unang-una po, bago kami nag-submit ng mga requirements, kasi meron pa pong ibang i-require sa inyo after inspection na hindi required i-submit pag nag-apply kayo. So, ang ginawa po namin, kinuha na namin lahat ng requirements na yun bago kami mag-apply para hindi na po nadidelay yung steps. So, kasi right after inspection is sasabihin kung ano yung kulang mo and then tsaka mo palang ipaprocess. So, ang ginawa namin, prinocess na namin agad yung sa amin. So, ganyan po ang itsura ng apartment namin. So, ni-require po kami ng occupancy permit. Pero I heard po na case-to-case basis lang ang occupancy permit. Hindi ko po sure kung sa ibang category, kung bahay lang, kung i-require, hindi ko po sure yon. Kaya mas maganda po na pumunta muna kayo sa Meralco at hingin nyo po lahat ng i-require po sa inyo. Hindi lang yung initial requirements. Kasi meron din dyan yung i-require kayo ng final electrical inspection permit. Hindi yan nakalagay sa initial requirements nila. Pero dun sa second step, i-require din po pala kayo. So, mas mabuti nang meron kayo nun bago kayo mag-apply or magpa-install. Okay? So, ang unang ni-require sa amin is occupancy permit. Ang occupancy permit, makukuha mo lang yan kapag meron kang building permit and fire safety permit. Sa City Hall po yan.
And then, next na ni-require sa amin is final electrical inspection permit. Sa City Hall din po yan. Ang kailangan nyo dyan naman is certificate of completion and then yung electrical plan. Okay? So, yung dalawang yan muna ang i-discuss natin. Okay? Para meron na din kayo yan before kayo magpa-install sa Meralco. So, again, yung sa occupancy permit, yung sa building permit, ang nagastos po namin is ito po, 38,000. So, sa ganyang apartment residential po, ang nagastos po namin is 38,000. So, asan? Ayun siya, 38,000. Okay? So, kinuha po yung building permit na yan before pa ipatayo yung apartment. Pero pwede naman pong as built na lang yung ipasa nyong plano, or kung napatayo na, pwedeng kung ano yung plano, yun po yung gamitin nyo pag-apply ng building permit. Okay? So, next po, so since may building permit na kami, ang next na kinuha namin is fire safety permit. Okay? So, ito nga po pala yung form sa occupancy permit. So, yung mga highlighted, yan po yung mga kailangan nyo. So, ayun, makikita nyo po yung building permit number and then yung fire safety inspection certificate. So, yung sa fire safety naman po, ni-require nila kami ng fire extinguisher, ng emergency light. So, dalawang emergency light kasi dalawang floor. And then, since merong 6 rooms, so ni-require din kami ng 6 na smoke detector. And then, 6 na ano ba yan? Fire extinguisher. So, yan. May video din po ako dyan nung inaayos namin yan. So, yan po yan. Okay? Kung gusto nyo pong panoorin. So, nung nag-comply na kami nun, nakakuha na kami ng fire safety certificate. So, ganyan po itsura niyan. Okay? And then, ang binayaran po namin ay 3,940. Ayan po. 3,940. So, yan po yung gastos sa fire safety. And then, of course, yung iba meron na yung certificate of completion, IDs ng engineer nyo or ng architecture or kung sino man po yung gumawa. Nandyan din yung as-built plan. And then, yung, ano pa ba? O, yun lang. Pero wala pa yung yellow card. So, okay lang yan. Hindi pa kami nagsabit ng yellow card. So, finally, nabigyan na po kami ng certificate of occupancy nung na-comply namin yung fire safety. So, ang binayaran po namin sa certificate of occupancy, ito po. Ito po ang itsura ng certificate of occupancy nila. Takpan natin yung mga details. Ganyan. Ang binayaran po namin dyan ay 19,000 plus. Okay. Yan, 19,000 plus. Okay? So, yan. So, okay na tayo sa occupancy permit. And then, next is yung final electrical inspection permit. Importante po yan. Hindi po kayo i-installan ng Meralco hanggat hindi po kayo nakakakuha niyan. So, sa City Hall din po, sa City Hall nyo kukunin or sa munisipyo, ang kailangan nyo lang dyan is yung certificate of completion nyo and then yung electrical plan. So, nung nag-apply po kami niyan, yung final electrical inspection permit, so, in-inspect po nila yung apartment namin kung tama po yung pagkagawa. So, ang may kulang na kami, pina-require kami ng ni-require kami ng NEMA box. NEMA ang tawag dyan. Yan po, yung sa NEMA box, yung box sa taas na may parang bintana. So, I think hindi naman po yan required kung kunyari bungalow lang or bungalow yung bahay. I mean, first one floor lang. Pero siguro ni-require sa amin kasi nga maraming metro. And then, ni-require din kami ng grounding wire. So, kung apartment po yung
palalagyan nyo ng Meralco, baka i-require din po kayo ng ganyan. So, again, NEMA box, and then grounding wire. Alam na po yan na electrician nyo. Kaya maganda po talaga may private electrician kayo. Otherwise, baka bigyan po kayo ng Meralco ng electrician or yung third party electrician. Okay? So, yan yung nirequire sa amin. So, nirequire na rin kami i-install yung service entrance. So, ayan na. So, nung wala pang mga wires, ganyan yung itsura niya. Mga meter base lang. So, yung contractor namin, nilagyan na rin ng meter base. So, kung meron po kayong electrician, palagyan nyo na rin ng meter base kung madami. Yung kapag individual naman kayo nag-apply, okay lang na hindi nyo palagyan kasi bibigyan din kayo ng meter base. Yung meter base yung parang bilog. Diyan po nila ikakabit yung metro. Okay? So, yan. Yung sa amin po, meron ng mga meter base. Bilog lang po yan na parang PVC. And then, pinalagyan na rin ng wire sa bawat unit. So, kumbaga, kung mag-a-apply na kami sa Meralco, ready na lahat. Wala na silang ilalagay dun sa yellow card na kulang namin. So, magiging dire-diretso na. So, nung nalagyan namin yan, nag-final inspection ulit ang City Hall. And then, binigyan na nila kami ng Certificate of Final Electrical Inspection. Ang binayaran po namin dyan ay 8,500. So, makikita nyo po dito, meron po kaming fines and penalties na 4,000. So, kung wala po kayong fines and penalty, ibig sabihin, nasa 4,000 lang po ang babayaran nyo sa Final Electrical Permit. Kung ganyan po, kung medyo malaki po, kasi ito 3 floors po. Pero pag residential, baka mas mura naman po, baka less than 1,000. So, kaya kami nagka-fine and penalty dyan dahil yung original electrical plan namin, so hindi po tugma yung electrical plan na sinabit namin dun sa actual meter base. So, nag-fine po kami, nag-penalty po kami. Okay? So, yun po yung binayaran namin. So, meron na po kaming final electrical inspection permit. Okay? So, kompleto na kami niyan. So, mag-a-apply na kami ngayon sa Meralco. So, yan na nga po. Mabalik tayo dun sa original na initial requirements nila. Yan. Government issued ID, yung occupancy documents. Yan po yung katunayan na pwede po kayong tumira sa bahay na yun or sa structure na yun. And then, yung electrical plan nyo po ulit. So, kung individual kayo, i-upload nyo lang po to sa mga documents. And then, isama nyo na rin i-upload yung final electrical inspection permit and then yung occupancy permit nyo kung meron na kayo. Okay? Para kapag sa initial inspection, wala na kayong note dun sa yellow card. So, ibig sabihin, magiging dire-diretso na yung process. Okay? So, ayan po. So, after nyo napasa yung documents, after, ang sabi nila, after within 10 days, pero usually sabi nila 3 to 5 days, may pupunta sa bahay nyo, and then, magi-initial inspection. So, yan na po yung second step, initial inspection, and then, doon po kayo bibigyan ng yellow card. So, kung may note po doon sa yellow card, yun lang po yung gagawin nyo. Pero kung since meron na kayo lahat, and then nandun na yung service entrance nyo, so, diretso na nilang i-recommend yun for final inspection. So, ang third step dapat dyan is yung service entrance, iayos nyo na. Pero, ang purpose nga ng vlog natin is iayos nyo na lahat bago kayo magpa-install para dire-diretso na. So, kung sa initial inspection pa lang nakita na may service entrance na kayo and then akma dun sa requirements nila, i-recommend na agad nila yun sa final inspection. Kaya mas maganda po na yung electrician na kukuhanin nyo is maalam na sa requirement ng Meralco. Okay?
kumbaga, you're saving time. Hindi ka na mag-iintay na i-require sa'yo bago mo pakuhanin. Okay? So, I hope makatulong po. After ng final inspection and then okay naman, then mag-a-advise na sila na mag-deposit kayo. So, yung sa amin po, ang hiningi is 1,500. So, ang initial deposit pala is parang yun yung estimate nila, depende sa load ng kuryente, kaya kailangan nila yung electrical plan dahil dun sila magbe-base kung magkano yung magiging average monthly bill nyo. Yun po yung deposit. So, kung kokonti lang naman yung electrical load dun sa unit nyo or sa bahay nyo, bababa yung, mas maliit yung bill deposit. So, in our case po, sa bawat room, nasa 17 or 20 square meters per room, ang bill deposit po is 1,500. Okay? 1,580 something. Okay? So, ayun, dire-diretso na yan. And then, energization na. So, itatap na lang yan within 10 days. Matatap na agad yan. Kung walang problema. Pagdating ng Meralco, ang bilis lang nila inayos. So, wala kami nung nagpunta yung Meralco, binili lang namin dun sa nakatira doon. Wala pa daw 30 minutes na install na nila yung mga metro. Kasi kakabit lang nila yun and then itatap lang nila yung NEMA box dun sa main line para dun sa lahat ng units namin. And then, yun, tapos na. So, binigay lang yung receipt namin. Ayan yung receipt namin para dun sa 6 units. And then, okay na. Ang bilis. And, kung kasama yung occupancy permit, parang inabot kami ng mga 1 month. Kasi nga, medyo natagalan dun sa ibang requirements ng fire safety. Pero kung meron naman na kayo lahat nun, pati yung final electrical inspection permit, makakabit ang Meralco nyo within 10 days. Kung walang problema, baka 3 to 5 days makabit na. Okay? So, ganun lang po pala kabilis kung okay po lahat ng requirements niyo. Okay? So, yun po lahat ng process ng Meralco na ginawa namin kasama nung third-party contractor. Okay? So, kung may questions po kayo or kung may nakaligtaan po ako na step or especially po kung residential kasi parang yung sa amin ang natakal ko mostly is parang for apartment type. Pero kung meron po kayong residential na ibang or kumbaga na ibang step kung residential, pwede nyo pong i-comment below. Okay? Thank you po for watching and hope nakatulong po. If you have liked this video, please share it or give us a thumbs up. Okay? Thank you po and have a great rest of the day. Bye, dreamers!